Hindi ka always masaya. Parang gano'n. Oo, totoo yan. Totoo yan. Masaya ka ba sa love team mo? Masaya ka? Sobra. Ang tanong, paano ba magmahal ang isang Edo? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Ito po ay related po doon po sa magandang interview po ni Charlotte sa EDSI. Na kung saan po dito, marami tayong nalaman. Halimbawa, paano ba magmahal ang isang kalingap Edo? Tapos yung umabot po ng 1 year, yung love team. Masaya naman kaya ang bawat isa sa kanila? Tapos sa pangatlo po siguro, isasama natin yung patungkol po sa Biralot at saka po Tatalot. Ano ho kaya ang masasabi ni Beyonce at saka po ni Kalingap Eds? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Nating kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0. Pwede nating suportahan, pwede nating i-follow, pwede pong i-like yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po yung ating mga kasamahan po sa Team Kalingap, hindi ko na po iisa-isahin. Basta Lingap Partners, lalong-lalo na po yung mga nakakatulong po sa Team Kalingap, kina Kuya Bal, kina Kalingap Rab, suportahan po natin. At siyempre po pangunahin, si Kalingap Rab at saka po si Kuya Bal Santos Matubang. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong naging celebration ho nung EDSI, yung first year anniversary ho nung kanilang love team. Na kung saan ho dito, may mga bagay-bagay tayong sa tingin ko po ay mahalagang malaman ng kanilang mga fans. Meron tayo pong tatlong gustong i-highlight po sa pagkakataong ito. Bagamat sa tingin ko po, yung ilan naman sa mga viewers, masugid na taga-subaybay, talagang naniniwala ho sila. Yung nararamdaman po ni Kalingap Eds kay Beyonce ay talagang seryoso po yan. At si Beyonce naman ho ay ganun din. At marami pong kinikilig sa bawat episode ho ng EDSI, yan po ay sinusubaybayan. Pero siyempre po paminsan-minsan mas maganda ho, marinig mismo natin sa kanilang bibig. So unahin po muna natin si Kalingap Edo. Paano nga ba magmahal ang isang Kalingap Eds? Ito po yon. Paano ba magmahal ang isang Edo? Paano magmahal? Uulitin ko? Siyempre, full effort lagi, no? Kaya hindi ako masalita, iba yung galaw ko pag sa off-cam, iba yung on-cam ko. Totoo hindi yan. ako madaldal. Hindi ako masalita ng, ay, mahal kita, ay, ganyan kita, ay, gusto ko kita, ay. Kailan ka na magsasabi ng mahal kita? Kailan? Siya na lang ako magsasabi. Ganun pala yun. So para sa'yo, action speaks. Ayoko lang nahahabol. Oo nga, di ka naman aso. Yes. Ako nga, habol-habol. Bigla tayo naging aso niyo. Oo nga. Pangit yung ikaw ang ano. So si Edo, yung ikaw na lang piliin. wow. Bahala na siya. Narinig mo yun, Iha? Ikaw ba'y nakikinig sa aming diskusyon? Very good. Si Edo po, siya yung lalaki na action speaks louder than words. Tama ba? Yes. So ayun mga Kalingap, maliwanag ho ano? Kumbaga parang pinapakita po ni Ed sa gawa. Hindi ho siya masalita, pero nag-i-exert ho siya ng matinding effort. Ganun po magmahal po si Kalingap Eds, mga kababayan po natin. Yung tipong tatamaan ho, doon sa kasabihan na action speak louder than words o kaya than voice, mga kababayan natin. So ganun po si Kalingap Eds, hindi masyadong masalita, pero yung effort niya po ay talagang matindi. At isa po sa kapansin-pansin po doon, mga kababayan natin, yung reaction po ni Beyonce ay medyo kakaiba rin kasi narinig niya po dahil magkakatabi nga po sila doon sa loob ng sasakyan. Ito, panoorin po natin. Alam naman niya yan. Sino ba? Sino may alam? Sino? Alam mo? Alam mo? Sino ba? Pangalanan mo naman. Uy, dalawa kaming babae dito. Baka mapunta yan sa akin. Charot lang. Sino Beyonce? Totoo. Totoo yan. Dadako na naman tayo. So yan po, ang ganda po ng reaction po ni Beyonce dito, mga kababayan natin. At dito ho, tinanong po sa ni Charlotte kung ano yung mga effort na yan. Ito, panoorin po natin. Anong effort ni Edo ang hindi mo makakalimutan? Yung naramdaman mo na may slide na naman tayo dito. Yung maramdaman mo na binibigyan ka ng atensyon at pagmamahal. Isang effort lang. Yung talagang tumatak sa isipan mo na, wow, amazing ang taong to. May talaga, totoo yung nararamdaman niya. Hindi ako pinapabayaan gutom ganun. Ay, sana all. Edo, gutom ako. May pagkain ka dyan?
So, ayun po, alam na natin mga kalinga, pa tayo nagugutom. Pag nalalive siya, sabihin natin, Edo, food please. So, ayun po, no, ang galing, again na, paulit nga na, dabibingi ako eh. Ano po, hindi po yun, ano pabaya sa ano niya. So ayan po, ang isa po doon ay hindi pinapabaya ang magutom. So yung mga ganun po, maganda yon. Ibig sabihin, hindi po siya pabaya. Kung sakasakali man po na magkaroon ng pamilya, makikita natin na hindi hahayaang magutom po yung kanyang mga mahal sa buhay. So maganda po yun. Bagamat may mga sinabi pa po si Beyonce na related po dyan. So ngayon po, dahil nga po nag 1 year anniversary po sila, hindi ho ganun kadali yan, para umabot po ng 1 year. Kaya sa Team Kalingap ho, may mga ilang Kalingap Angels po dyan na hindi po umaabot ng 1 year. Pero yung EDSE ho ay umabot. Kaya ang tanong po natin dito, masaya naman kaya si Beyonce sa kanilang love team? Masaya ka ba sa love team mo? Masaya ka? Sobra. Okay, enjoy. Malaking tulong ba yung yung love team na ito? Sobra din. Sobra, oo nga. So ayun po, maliwanag. Sobra daw po, sobrang saya. So ganun po ang nabanggit po ni Beyonce. Ibig sabihin ho, masaya po siya sa piling ni Papa Eds. At napapanood naman po natin yan sa mga vlog po ni Kalingap Rab. At dito naman po sa part po ni Kalingap Eds, alam niya rin po yun na hindi po ganun kadali. Kasi kahit na po masasaya, may mga bagay-bagay din po na parang malungkot din. May mga problema, yung tipong hindi masaya. Ito, panoorin po natin. Okay. So, Edo, congratulations dahil umabot kayo ng 1 taon. Hindi madali. Ay, sobrang hindi madali. Maraming struggles yan. Siyempre, minsan nanghihina ka sa mga may time na ganun. Oo, siyempre, di naman palaging yung emotion mo palaging nasa peak eh. Tapos, totoo yan. Ganun talaga. Hindi ka always masaya. Parang ganun. Oo, totoo yan. Totoo yan. Totoo ba? Oo, totoo yan. Totoo ba? Totoo? Totoo. Sino ba tatanungin natin kung totoo ba yan? Ay, akala ko may tao sa likod. Totoo yan. Matutulog na kami. So, ayun po mga kalingap, totoo yan. Sa pag ng relasyon, tama ba? Of course, friendship is a kind of relationship. So, ganitong klaseng love team, kailangan mo talaga i-maintain. And then, hindi sa lahat ng oras, sila po ay masaya, sila ay matatag, sila po ay masipag. May mga pagkakataon na napanghihinaan din sila ng loob. May mga time na may tampuhan, ganyan. Siyempre, di may iwasan. Oo, diba? Pag ako talaga kausap nila na isisiwalat ang katotohanan. Saka, siyempre, mas maganda pagka nasusulgan kasi mas nagiging stronger yung bond. That's true. Wag mong hayaan yung isa na may galit sa'yo. If you really love that person, you must learn how to forgive and how to understand. Relationship won't work kung yung ugali mo, mataas yung pride mo, tapos yung isa mainit, tapos ikaw din ganun, no? Ay, sorry, hindi ako love expert, mas pangit din yung buhay pag-ibig ko. Ay, sige, ikaw na magsalita. Para sa akin na lahat. Sa salita. Hindi yan sila maniniwala kasi wala pa akong proof. Basta give and take lang lagi. Anong ginagawa mo sa tuwing ikay na panghihinaan ng loob? Panaghihinaan ako, iniisip ko na lang na parang ako na lang magbibigay para saka isipin ko na lang dito naman tayo para sumuporta sa mga tinutulungan natin. Yun na lang ang tulong natin sa kanila. Hindi lang sa kanila. Si Beyonce kasi, yung mga love team natin, beneficiaries yan. So, laking tulong din sa kanila. That's why ikaw yung nag-a-adjust. So, yun mga kabayan po natin, yun po ay reality po yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay parang puro kasayahan. So, may mga bagay-bagay po dyan na nagkakaroon din po ng problema, nagkaroon ng tampuhan, hindi masaya kung ano-ano pa, Pero ginagawan po ng paraan po yan ni Kalingap Eds para ma-maintain ho yung magandang samahan. Kumbaga, siya na po ang nag-a-adjust. So, magandang balita po yan. So, ngayon po, doon sa pangatlong highlight po natin sa ngayon, puntahan po natin yung isa sa mga trending na usapin din po sa Kalingap. Yung patungkol po sa tatalot na kung saan ay aabangan po natin. At doon po sa nakaraang biralot na kung saan nga po ngayon ay mukhang wala na. Pero mas maganda po dito, tanungin po natin sina Beyonce at saka po sa Kalingap Eds kung ano po ang masasabi po nila dito. Kanino ba sila mas boto? Ito panoorin po natin. Kamukha ko si Tata, wag kang ganyan. Kamukha mo si Edo, kamukha ko si Tata. Okay? Payag ka ba doon? Payag ka ba yung ate mo makikipag-love team sa Kalingap Partners? Paano si Kuya? Kuya? Ay, birador pala to! Birador pala to. Ikaw, payag ka? Kanino ka? Birador ka din? Oh! Magsama si Tata!
Tawa-tawa siya. Yeah, yun. Macho Papito. Ikaw, Beyonce, pwede. Paano ka, Beyonce? Kasi manok ko to eh. Beyonce, payag ka ba? Nakikipag-love team ako kang tata. Kung saan ka masaya. Diba? Hindi talaga niya sinabi, payag na payag. Kasi kambirador to eh. Kambirador na manok to eh. Ang galing, buti ka, Birador. Ang ganda-ganda ng sumuporta sa'yo. Tapos ganyan mukha mo. Just lang. So ayan po mga kalingap, maliwanag po ano. Si Beyonce ho, lumalabas parang medyo kay Birador. Nang konti, sabihin natin. At si Kalingap Eds naman, ay siyempre po kay Kalingap Tata, kasi madalas po kasama niya yan. Pero siyempre po, wala naman pong problema yan, dyan sa bagay na yan, kung sino man po ang piliin nila, kasi para-pareho naman po yan Team Kalingap. Pero siyempre po sa ngayon, ang masasabi natin, mas maganda, tumutok na po tayo sa Tatalot. Kasi yan nga po ang mga aabangan sa mga susunod na episode ni Kalingap Rab, sa mga vlog niya po kay Beyonce, at saka po kay Eds. Yung kay Biralot po siguro, isipin na lang po natin, ayun ay parang alaala na lang ng nagdaan. Ano po, maliwanag naman po yan. May mga binanggit po si Charlotte sa kanyang live stream nung nakaraan. Kaya mas maganda po, irespeto po natin yon. So in short po, ang aabangan po natin ay hindi na po Biralot. Kung hindi, Tatalot na po. Sa part naman po ni Birador, tingnan po natin kung magkakaroon po ng Biraging o kaya naman Biramay. So, depende po yan, So, yan po ang mga kaabang-abang mga kabayan po natin. So, siguro po, ilan po muna ang reaction video po natin sa ngayon. Hina-highlight po natin yung 1-year anniversary po ni na Kalingap Eds. Kumbaga ho, may mga pagdadaanan din po sila. Kaso nga lang ho, kaya po nilang i-maintain yan. Kaya sigurado ho, yung mga fans po nila, mga supporters po ng Edsy, ay tiyak ho, ay masaya po kayo. So, maraming salamat po, mga kabayan po natin. Siguro po, abangan po natin ang susunod nating reaction video po sa kanila. So, pansamantala po, paalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, gusto ko lang po munang i-shoutout ang mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po. At siyempre po sa ating mga supporters, followers sa ating Facebook page, YouTube channel, maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!